Ang Ninoy Aquino International Airport ay napuno ng 3,000 katao na nakasuot ng tradisyonal na kasuotang Arabe. Ito ay isang kakaibang tanawin na hindi pa nasasaksihan sa kasaysayan. Ngunit ang nakita sa kanilang mga mata ay hindi ang galak ng mga turista. Ito ay isang halo ng malalim na panghihinayang at luha. Ang Pilipinas ang kinabukasan na dapat nating tahakin. Nagulat ang buong mundo sa mga salitang iyon dahil ang hindi pa nangyayaring pagbabagong ito ay nagsimula sa isang nakakahiyang panlalait na ibinato sa Pilipinas. Ano ang matututunan ng mga maharlika naming mula sa isang bansang arkipelago sa Asya na umaasa lang sa mga OFW at wala ring langis? Bakit ang mga oil magnate na akalay nakamit na ang lahat ay umiyak nang makita ang isang simpleng paaralan sa Pilipinas? At bakit nila isinantabi ang kanilang kapalaluan at lumuhod sa Pilipinas? Ang isang katotohanan tungkol sa Pilipinas na nagpabago sa kasaysayan ng gitnang silangan sa loob lamang ng 5 araw. Isang himalang pagbabago na yumanig sa mundo ng edukasyon. Ngayon, ihahayag ko ang buong anyo ng tagumpay na iyon. 3,000 estudyanteng taga-gitnang silangan ang nagsidatingan sa NAIA. Matapos ang pahayag na ang Pilipinas ang kinabukasan, nagpanik ang pagkuha ng visa sa Pilipinas. Nagulat ang buong mundo at naantig ang mga kwento sa ibang bansa. Sa kasalukuyan, nabaligtad ang mundo ng edukasyon sa gitnang silangan dahil sa pahayag ng isang prinsipe. Ito ay nagsimula nang insultuhin niya ang Pilipinas sa Global Education Ministers Conference. Hindi ba't ang Pilipinas ang bansang dating binigyan ng trabaho ng gitnang silangan? Ano ang matututunan ng mga maharlika mula sa isang bansang arkipelago sa Asya? Biglang nanlamig ang bulwagan. Tahimik na tumayo ang embahador ng Pilipinas at umalis. Ngunit pagkalipas ng 5 araw, isang hindi kapani-paniwalang video tungkol sa Pilipinas ang gumimbal sa buong gitnang silangan. Nagkamali ako ng lubos. Ang Pilipinas ang pinakamahusay sa mundo. Ang mga hari ng 6 na bansa ng Gulf Cooperation Council ay nagpatawag ng emergency summit at 3,000 royal students ang nagpasya na lumipad patungong NAIA. Ano ang nangyari sa loob ng 5 araw na iyon? Ihahayag ngayon ang katotohanan tungkol sa Pilipinas na nagpabagsak sa isang prinsipe ng imperyong gitnang silangan. Bago simulan ang kwento, mangyaring mag-subscribe at mag-like para makapagbigay ng inspirasyon sa amin. Kung sinusuportahan mo ang Pilipinas, mag-iwan ng komento na Pilipinas Fight, naway maging malusog at masagana ang buong taon. At ngayon, simulan na natin ang kwento. Kumusta? Ako si Faisal bin Ali, isang miyembro ng Saudi Royal Family, 17 taong gulang. Mula nang ipanganak ako, palaging may tagapaglingkod sa aking harapan at lahat ng bagay ay nalulutas kahit hindi ko igalaw ang isang daliri. Ang aking pribadong espasyo sa palasyo sa Riyadh ay may higit sa 300 silid kasama na ang tulugan, banyo at pag-aaralan. Mayroon akong 5 Ferrari sa garahe at isang pribadong helicopter. Nakukuha ko ang lahat ng gusto ko dahil hindi problema ang pera. Ang ipanganak na isang maharlika sa isang bansang umaapaw sa langis ay katumbas ng pagkakaroon ng lahat sa mundo. Ilang araw na ang nakalipas, ginanap ang GCC Education Reform Conference sa penthouse ng Emirates Tower sa Abu Dhabi. Napuno ng mga ministro ng edukasyon ng 6 na bansa ng Gulf Cooperation Council ang mga upuan: Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, lahat ng bansang yumaman dahil sa langis. Nakaupo ako sa tabi ng aking tiyuhin, ang prinsipe at ministro ng edukasyon ng Saudi Arabia. Tahimik na nakaupo ang embahador ng Pilipinas bilang observer, nakasuot ng translator device. Ang ministro ng edukasyon ng Saudi Arabia ay tumayo sa podium at nagsimula. Kailangan nating maghanda para sa panahon pagkatapos ng langis. Sa loob ng 30 taon, kailangang mamuhay ang ating mga anak nang walang langis, tumango ang mga ministro. Tinaas ng ministro ng Qatar ang kanyang kamay at humingi ng pahintulot na magsalita. Edukasyon ang sagot. Paano kung pumili tayo ng 500 maharlikang estudyante mula sa bawat bansa at ipadala sila sa ibang bansa? Sa kabuuan, 3,000 estudyante. Nagkaroon ng bulungan sa conference room. Ikinampay ng ministro ng Kuwait ang isang dokumento. Saang bansa sila ipapadala? Ang taunang matrikula sa UK,
ay 50,000 pounds. Sa Switzerland, 80,000 franc. Siyempre, hindi problema ang gastos para sa atin, ngunit ang tanong ay kung sulit ba ito. Sa sandaling iyon, maingat na nagsalita ang ministro ng Oman. Ang Pilipinas, paano kung doon? Ang taunang matrikula ay ika-10 bahagi lamang ng sa UK, ngunit ang pagtatasa ng edukasyon ng OECD ay palaging nasa pinakamataas na ranggo. Ang bansang mas mahirap kaysa sa ating 70 taon na ang nakalipas ay isa na ngayong pangunahing kapangyarihan sa ekonomiya ng mundo. Ito ay isang bansa na bumangon sa pamamagitan ng edukasyon. Ito ang pinakamahusay na halaga para sa pera. Nagbulungan muli ang conference room. Tiningnan ng aking tiyuhin ang embahador ng Pilipinas. Tumayo si Embahador Garcia, yumuko ng magalang at sinabing, handa ang gobyerno ng Pilipinas na tanggapin ang mga estudyante ng Gulf Cooperation Council. Bubuksan namin ang lahat ng sistema ng aming mga pampublikong paaralan. Pumalakpak ang mga ministro. Nagmungkahi ang ministro ng Saudi Arabia. Sige, magpadala tayo ng 500 bawat bansa, kabuo ang 3,000. Mangunguna ang Saudi Arabia sa pagpapadala ng 200 sa unang batch at susunod ang ibang bansa. Pumalakpak muli ang mga ministro. Ngunit hindi ko nagustuhan ang desisyong ito. Pilipinas? Hindi UK o Switzerland, kundi isang maliit na bansang arkipelago sa Asya. Hindi ko maunawaan kung ano ang matututunan ng isang maharlika na tulad ko doon. Tumayo ako mula sa aking upuan. Sandali lang, tumahimik ang conference room. Lumingon sa akin ang aking tiyuhin. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Pilipinas? Mayroon ba talaga tayong matututunan sa bansang iyon? Namutla ang mukha ni Embahador Garcia at nagsimulang magbulungan ang mga ministro. Hindi ako huminto. Hindi ba't nagbigay ng trabaho sa mga Pilipino ang ating henerasyon? Hindi ba't ang mga dolyar na kinita nila sa mga construction site sa gitnang silangan ang simula ng pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas? Kung wala ang ating oil money, hindi sila uunlad. Kumunot ang noo ng aking tiyuhin, ngunit hindi ako tumigil. Ang UK ang may advanced na edukasyon. Mayroon silang Oxford at Cambridge. Maganda rin ang Switzerland. Ang antas ng international school nila ang pinakamahusay sa mundo. Paano ang Pilipinas? Hindi ba't rote learning at memorization ang edukasyon nila? Isang bansa na puno ng mga estudyanteng nagsosolve ng mga past exam at nag-aaral sa review center. Inalis ni Embahador Garcia ang kanyang translator at umubo ang ministro ng Saudi Arabia. Binitawan ko ang huling salita. Ano ang matututunan ng mga maharlika na tulad namin sa isang maliit na bansa sa Asya? Sayang lang sa oras. Biglang nanlamig ang conference room. Dahan-dahang tumayo si Embahador Garcia at kinuha ang kanyang mga dokumento. Sa magalang ngunit malamig na boses, sinabi niya, Prinsipe, naging isa ang Pilipinas sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo mula sa pagiging wasak ng digmaan sa loob lamang ng ilang dekada. Ang literacy rate ay halos 100% at ang aming sistema ng edukasyon ay palaging nasa nangungunang ranggo sa pagtatasa ng OECD. Isang bansa na kulang sa likas na yaman ang bumangon sa pamamagitan ng lakas ng tao. Pagkatapos, yumuko siya ng magalang at umalis sa conference room. 11:00 ng gabi. Nakaluhod ako sa harap ng mesa ng aking tiyuhin sa palasyo. Hindi siya nagsalita sa loob ng 30 minuto. Naramdaman ko ang pawis na umaagos sa aking likuran. Sa wakas, nagsalita ang aking tiyuhin. Ikaw ay nagdala ng kahihiyan sa ating pamilya sa harap ni Embahador Garcia. Sinubukan kong magpaliwanag, ngunit itinaas ng aking tiyuhin ang kanyang kamay upang pigilan ako. Tumahimik ka. Ang boses ng aking tiyuhin ay mababa ngunit tumama sa aking tainga tulad ng kulog. Naghagis ang aking tiyuhin ng isang utos na may selyo ng palasyo sa harap ko. Dapat sana ang iyong kuya ang pinuno ng 200 kataong advance team patungong Pilipinas. Ikaw ang papalit sa kanya. Hindi ako makapagsalita. Ang kuya ko ay isang perpektong prinsipe. Nagtiwala sa kanya ang lahat. At siya lang ang pinaniniwalaan ng aking tiyuhin. Ngunit ako ang papalit sa kanya. Nagpatuloy ang aking tiyuhin. Pagkatapos ng 6 na araw na exposure, gumawa ka ng isang ulat tungkol sa mga bentahe ng sistema ng edukasyon ng Pilipinas. Kailangan ng konkretong ebidensya at mga larawan para sa bawat item.
At ikaw ang magiging overall head ng pinagsama-samang ulat ng 200 estudyante. Sinabi ko, hindi ba masyadong mabigat ang responsibilidad? Malamig na sumagot ang aking tiyuhin. Kung mabigo ka, aalisin ko ang iyong right of succession sa trono. Pakiramdam ko ay tumigil ang tibok ng puso ko. Ang right of succession sa trono. Ang kinabukasan, na garantisado mula ng ipanganak, ako ay biglang nayanig. Kinalampag ng aking tiyuhin ang mesa. Aalis ka pagkalipas ng 3 araw. Matututo ka ng humility sa bansang iyon. Nakayuko pa rin. Nagtanong ako kung hindi ako makakita ng 10 bentahe. Naglakad ang aking tiyuhin patungo sa bintana at sinabing, kung ganoon, hindi ka na magiging maharlika. Mamuhay ka bilang isang karaniwang tao. Pagbalik ko sa aking silid ng gabing iyon, namutla ang mukha ko sa salamin. May mapa ng Pilipinas sa aking mesa at ang Maynila ay minarkahan ng pulang tuldok. Tinitigan ko ang maliit na tuldok at bumulong, sige, titingnan ko kung ano ang maipapakita ko sa iyo. 3 araw ang mabilis na lumipas. Sa umaga ng pag-alis, sa private terminal ng Riyadh International Airport, tumayo ako sa harap ng departure gate kasama ang 200 estudyante. Sa tabi ko ay si Abdul, ang aking kaibigan, na may dalang bagahe. Si Abdul ay miyembro rin ng Saudi royal family tulad ko, ngunit wala siyang right of succession sa trono. Sa halip, kasing yaman siya at may mas bukas na isip kaysa sa akin. Faisal, palagi kang sigurado, sabi ni Abdul habang tinatapik ang aking balikat. Isinilid ko ang mapa ng Pilipinas at sumagot, siyempre, sigurado, wala tayong matututunan sa Pilipinas. Kumislap ang mga mata ni Abdul nang may panunukso. Baka nagkakamali ka sa pagkakataong ito, sabi niya at bigla siyang humakbang papalapit sa akin. Magpustahan tayo. Kung mayroon kang kahit isang bagay na natutunan sa Pilipinas, ibigay mo sa akin ang iyong yate. Yung bago mong 35-meter yate. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ito ang yate na nagkakahalaga ng 300 milyon. Ngunit nagpatuloy si Abdul. Sa kabilang banda, kung wala ka talagang natutunan, maaari mong gamitin ang aking private jet na gusto mo. Isang Gulfstream G650. Ito ang modelong gusto ko. Kinamayan ko si Abdul at tumawa. Sige, kukunin ko ang private jet na iyon. Tumawa si Abdul. Nakipagkamay kami at naglakad kami patungo sa boarding gate para sa government plane. Ang Airbus A330 ay naghihintay sa amin at isa-isa nang nagsipasok ang 200 estudyante. Habang umaakyat ako sa hagdan, lumingon ako. Ang mga skyscraper ng Riyadh ay kumikinang sa sikat ng araw. Bumulong ako. Magkita tayo pagkalipas ng 6 na araw. Sa akin na ang yate. Ito ay isang 10 oras na paglipad. Nakaupo ako sa bintana, nakatingin lang sa labas. Sa tabi ko, si Abdul ay naghahanap ng impormasyon tungkol sa Pilipinas sa kanyang tablet. Sa kalagitnaan, sinabi ni Abdul, "Hoy, mukhang mataas ang ranggo ng NAIA sa World Airport Rankings. Maganda rin ang airport ng Dubai, pero..." Nagkunwari akong hindi interesado at tumalikod. Ngunit sa loob-loob ko, nagtataka ako. World class? 8:00 ng gabi, lumapag kami sa Ninoy Aquino International Airport. Sa sandaling pumasok ang eroplano sa gate, sumilip ako sa bintana. Ang gusali ng airport ay kitang-kita at ang ilaw na pumapasok sa glass ceiling ay kasing liwanag ng araw. Bumulong si Abdul, wow, ang laki. Bumaba kami mula sa eroplano at naglakad patungo sa immigration area. Sa sandaling tumapak ako, huminto ang lakad ko. Mukhang mahigit 10 metro ang taas ng kisame at may ilaw na pumapasok mula sa glass ceiling na parang natural na sikat ng araw. Ang sahig ay marble at walang ni isang alikabok. Ang airport ng Dubai ay maganda rin, ngunit iba ito. Ang laki mismo ay napakalaki. Ngunit ang talagang nakakagulat ay ang sumunod. Isang malaking electronic billboard ang nakalatag sa harap ng immigration area, isang malaking media screen na 60 metro ang lapad at 11 metro ang taas. Hindi lang ito flight information, isang perpektong graphic video ang ipinapakita. Isang tradisyonal na daw ng Saudi Arabia ang naglalayag sa mga alon at ang mga salitang Arabe ay umaagos na parang kaligrapya sa itaas nito. Maligayang pagdating sa mga delegado mula sa Saudi Arabia. Sa susunod na screen, lumabas ang pangalan ko.
Prinsipe Faisal bin Ali. Ito ay malinaw na nakasulat sa Arabe at sa paligid nito ay may mga tradisyonal na arabesque pattern na umaagos sa gintong kulay. Napahinga ako ng malalim. Alam ng electronic billboard ng airport ang pangalan ko. At ito ay sa Arabe na may mga graphic na gumagalang sa aming kultura. Hinawakan ni Abdul ang braso ko. Faisal, tingnan mo yon. Pangalan ko yan. Hindi ako nakapagsalita. Ang mga airport sa Amerika ay may mga nakakainip na digital board at ang Dubai ay may mga garapal na advertisement. Ngunit iba ito. Ang teknolohiya at sining ay nagtatagpo at ang impormasyon at emosyon ay pinagsama. At higit sa lahat, binati ako bilang isang tao. Mabuhay, biglang may boses na nagmula sa gilid. Humarap ako at may isang robot na may taas na 1.2 metro ang nakatayo doon. Ang puting katawan nito ay may kumikinang na asul na mata. Muling nagsalita ang robot, perpektong Arabe. Maligayang pagdating sa Pilipinas, Prinsipe Faisal bin Ali. Hindi ko maisara ang aking bibig. Lumuhod si Abdul sa harap ng robot at nagtanong, "Marunong ka bang mag-Arabe?" "Opo, kaya kong magsalita ng 12 wika. Sabihin lang po ninyo kung kailangan ninyo ng tulong." Yumuko ang robot ng 90 degrees bilang pagbati. Itinayo ko si Abdul at naglakad kami patungo sa immigration. Habang nakapila, kinawayan ako ng isang opisyal. Pakigamit po ang automatic screening. Itinapat ko ang pasaporte sa makina at ini-scan ang mukha ko. 5 segundo lang, bumukas ang gate at dumaan kami. Walang tanong, walang verification. Tapos sa loob lang ng 5 segundo. Lumingon ako kay Abdul at sinabi, "Ang bilis." Hindi lang mabilis. Ito ay hindi pangkaraniwang efficiency. Ang boses ni Abdul ay puno ng paghanga. Kinuha namin ang aming bagahe at naglakad patungo sa exit. Ang malaking screen sa harap ng exit ay nakakuha ng aking pansin. Nakasulat sa Arabe sa 30-meter electronic billboard. Maligayang pagdating sa mga estudyante ng Gulf Cooperation Council. Kagawaran ng Edukasyon ng Pilipinas. Nandyan din ang pangalan ko, Faisal bin Ali. Ang pangalan ng lahat ng 200 estudyante ay nakasulat ng tama sa Arabe. Tumigil ako. Isang robot na nagsasalita ng 12 wika, automatic screening sa loob ng 5 segundo at ang aming mga pangalan sa electronic billboard. Kailangan ba talagang gawin ito ng ganito? Hindi ba masyadong marami? Ito ay isang bansa na napakamaayos at misteryoso. Ang karanasan ng isang human-centered advanced country na nagsimula sa NAIA, hindi ko alam noon na ito ay simula pa lamang. Hinila ni Abdul ang braso ko at lumabas kami sa exit. Naghihintay sa amin ang mga private limousine. Sumakay ako sa unang kotse kasama si Abdul. Habang umaandar ang kotse, dumadaloy ang tanawin sa labas ng bintana. Walang katapusang skyscraper sa magkabilang gilid ng expressway. Mga gusaling 30 hanggang 40 palapag ang taas ang nakahanay at ang mga neon sign ay nagpapaliwanag sa kalangitan sa gabi. Ang Dubai ay maluho, ngunit iba ang Maynila. Ang buong lungsod ay isang malaking kumpol ng liwanag. Pagkalipas ng isang oras, huminto ang limo sa harap ng isang hotel sa gitna ng Maynila. Bumaba kami mula sa kotse. Ang hotel ay moderno at sopistikado. Isang 30 palapag na gusali na gawa sa salamin at bakal na may fountain sa pasukan. Pumasok kami sa lobby at ang mga chandelier ay nakakasilaw habang ang marble floor ay sumasalamin sa aming mga imahe na parang salamin. Ang opisyal sa check-in counter ay bumati sa perpektong Ingles. "Welcome to the Philippines." Ibinigay ko ang aking pasaporte at sumagot, "Thank you." I-on ng opisyal ang computer, tiningnan ang mukha ko at biglang nagsalita sa Arabe. "Maligayang pagdating, Prinsipe Faisal." Nagulat ako at nagtanong, "Marunong ka mag-Arabe?" "Opo. Marunong din po akong mag-Arabe." Ang pagbigkas ay natural. Halos walang accent. Sa kabilang desk, tinutulungan ng isa pang opisyal ang isang Chinese tourist na mag-check-in sa matatas na Mandarin. Sa tabi nila, may isa pang opisyal na tumatawag sa Tagalog. Bumulong si Abdul sa aking tainga, ang galing ng mga banyagang wika ng mga opisyal. Tumango ako. Ang mga hotel sa gitnang silangan ay maganda rin, ngunit umuupa sila ng mga foreign staff upang magbigay ng serbisyo sa iba't ibang wika.
mga Filipino staff, Indian staff, Western staff. Ngunit iba ito, ang mga Filipino staff mismo ang nagsasalita ng banyagang wika. Nag-check-in ako at naglakad patungo sa concierge desk. Nagtaka ako, paano po ninyo nagawang magsalita ng banyagang wika ng ganito kahusay? Magalang na sumagot ang concierge. Sa paaralan po namin, natutunan, ang edukasyon sa Pilipinas ay may sistematikong pagtuturo ng banyagang wika. Ang Ingles ay required mula elementarya at marami ring estudyante ang nag-aaral ng pangalawang banyagang wika sa kolehiyo. Tumango ako at naglakad patungo sa elevator. Ganitong galing sa pamamagitan lang ng school education? Iba ang sistema. Sa ika-18 palapag, binuksan ko ang pinto ng kuwarto at lumabas ang isang maluwag na silid. Ang Manila skyline ay nakalatag sa labas ng bintana. Tumayo ako sa bintana at tumingin sa ibaba. Milyon-milyong ilaw ang kumikinang at walang tigil ang paggalaw ng mga kotse. Medyo nagulat ako na marunong pa silang mag-Arabe. Lumabas mula sa aking bibig nang hindi ko namamalayan. Robot sa airport, automatic screening, welcome billboard, banyagang wika ng hotel staff. Hindi pa tapos ang isang araw, ngunit 4 na beses na akong nagulat, nahiga ako sa kama at tiningnan ang kisame. Ang ideya na baka talagang iba ang bansang ito sa iniisip ko ay patuloy na sumusunod sa akin. Bukas, pupunta na ako sa paaralan. Hindi ko pa alam kung ano ang makikita ko doon. Ngunit may isang bagay na sigurado. Nang batiin ako ng 60-meter electronic billboard ng aking pangalan, sa unang pagkakataon, naramdaman kong iginagalang ako. Hindi dahil ako ay isang maharlika, kundi dahil ako ay isang tao. Hindi ko alam kung ano talaga iyon, ngunit uminit ang isang sulok ng aking dibdib. Ano kaya ang naghihintay sa akin bukas? Alas 7:30 ng umaga, kinabukasan. Sa lobby ng hotel, ang 200 estudyante ay nakatayo na nakahiwalay sa 5 grupo. Isang bus ang inihanda para sa bawat grupo. Sumakay ako sa unang bus kasama si Abdul. Ang grupo namin ay may 40 tao. Kinuha ng Filipino guide ang microphone at sinabing, "Mula ngayon, magkakaroon po kayo ng 50 araw na exposure sa isang public high school sa Metro Manila. Isang paaralan na may 1,200 estudyante." Tumingin ako sa labas ng bintana. Nagbiyahe ang bus sa lungsod at pagkalipas ng 10 minuto, dumating kami sa harap ng paaralan, isang 5 palapag na gusali. Malinis ang labas ngunit hindi maluho. Bumaba kami mula sa bus at naglakad patungo sa pangunahing gate. Sinalubong kami ng principal. Maligayang pagdating. Ang public high school na ito ay itinatag mga 40 taon na ang nakalipas. Sa kasalukuyan, mayroon itong 1,200 estudyante at lahat ng estudyante ay tumatanggap ng pantay na edukasyon. Inihatid kami ng principal sa isang silid-aralan. Mas moderno ang silid-aralan kaysa sa inaasahan ko. May electronic blackboard sa harap at may tablet sa bawat upuan. Ang air purifier ay umiikot sa kisame at may water dispenser sa likuran. Nagpaliwanag ang advisor. Ang silid-aralan na ito ay hindi espesyal. Lahat ng public school sa buong Pilipinas ay may parehong antas. Ang educational infrastructure ay pantay-pantay sa Maynila man o sa probinsya. Ito ang aming pangunahing prinsipyo sa edukasyon. Huminto ako. Lahat ng public school ay pareho. Sa Saudi Arabia, tanging ang paaralan ng mga maharlika lang ang may ganitong pasilidad. Ang mga karaniwang paaralan ay luma at may mahinang pasilidad. Ngunit iba ang Pilipinas. Pantay-pantay sa buong bansa. Hinawakan ni Abdul ang braso ko. "Hoy, hindi ba ito ang unang item sa ulat?" Kinuha ko ang aking notebook. Ang ganap na pagkakapantay-pantay ng educational infrastructure. Kumuha rin ako ng ilang larawan, electronic blackboard, tablet, air purifier. Ayaw ko mang-aminin, ngunit malinaw na iba ito sa amin. Pagkatapos ng klase sa umaga, oras na ng tanghalian. Nagsimulang umalis ang mga Filipino student sa silid-aralan at sumunod kami. Dumaan kami sa hallway at dumating sa canteen sa unang palapag. Mahabang mga mesa ang nakahanay sa malawak na espasyo at may serving area sa isang tabi. Isang Filipino student ang lumapit sa amin at sinabing, "Kunin niyo ang tray at pumila kayo." Huminto ako. Kunin ang tray at pumila?
Ako, isang maharlika? Naguluhan din si Abdul at nagtinginan ang iba pang mga kaibigan. Ang mga Filipino student ay nakapila na, may daladalang tray, mga estudyanteng nakasuot ng uniform, nakasuot ng jogging pants, maging ang mga guro lahat ay nakapila. Isang estudyanteng nagngangalang Toby ang lumapit sa akin at inabot ang isang tray at sinabing, "Pare-pareho tayo rito. Mayaman man o mahirap, guro man o estudyante, pantay-pantay ang pagkain." Kinuha ko ang tray. Ito ang kauna-unahang pagkakataon. Sa bahay, ang mga servant ang naghahatid ng pagkain. Sa restaurant, ang waiter ang nagsisilbi. Ngunit ngayon, may hawak akong stainless steel tray at nakapila ako sa likod ng 40 estudyante. Tumayo ako sa harap ng serving area. Isang cook na nakasuot ng apron ang naglagay ng sabaw, kanin at ulam. Inihaw na baboy ang inihanda. Ngunit mayroon pang iba sa tabi ng tray, hipon at alimango. Isang malambot at sariwang hipon at alimango ang inihanda. Huminto ako. Hipon at alimango sa canteen? Nagtanong ako sa cook, espesyal po ba ito? Hindi, pagkain po natin ngayon. Lumalabas po ang ganitong menu minsan o 2 beses sa isang buwan. Tiningnan ko si Abdul at nanlaki rin ang kanyang mata. Maging sa palasyo sa Riyadh, ang mga mamahaling pagkain tulad ng hipon at alimango ay kinakain lang sa mga espesyal na okasyon. Ngunit inihahanda ito rito bilang pagkain? Pareho rin ang dami. Ang estudyanteng nasa harap ko at ang estudyanteng nasa likuran ko ay tumanggap ng parehong laki ng hipon at alimango. Walang diskriminasyon. Dinala ko ang tray at naghanap ng bakanteng upuan at umupo. Umupo si Toby sa tapat ko at sinabing, "Sana ma-enjoy mo. Masarap talaga ang pagkain sa paaralan namin." Kinuha ko ang chopsticks. Ang araw na nagdala ng tray ang isang maharlika, ang pagmamataas ay naging pagpapakumbaba. Tumawid sa isip ko ang pangungusap na ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, ako mismo ang nagdala ng pagkain at ako mismo ang naghanap ng upuan. Ang prinsipe, ang estudyante at ang guro lahat ay nakapila sa parehong linya at tumanggap ng parehong pagkain. Ang pader ng pribilehiyo ay gumuho sa isang kagat ng pantay na pagkain. Kumain ako ng isang subo ng kanin. Naramdaman ko ang aroma ng sarsa. Pagkatapos, isang subo ng hipon. Malambot at sariwa. Walang pinagkaiba sa kinain ko sa palasyo sa Riyadh. Hindi, baka mas masarap pa. Dahil siguro ako mismo ang kumuha nito? Dahil siguro mahigit 1,000 estudyante sa paligid ko ang kumakain din? Isang kakaibang damdamin ang dumating. Sinabi ni Abdul sa tabi ko, "Faisal, talagang pantay-pantay ito." Noong ininsulto ko ang Pilipinas sa conference, naramdaman kong may mali. Ngunit ngayon, nakita ko na talagang wala akong alam. Tumango ako. Oo, wala talaga akong alam. Pagkatapos kumain, inilagay ko ang tray sa return counter. Ngunit hinarangan ako ni Toby. "Sandali lang, kailangan mong linisin yan ng ikaw mismo." "Linisin?" "Oo, ikaw mismo ang maglilinis ng ginamit mong pinggan." Ganoon ang ginagawa ng lahat. Dinala ni Toby ang kanyang tray sa washing area, hinugasan ito ng tubig at inilagay sa segregation bin. Natigilan ako. Ako, isang maharlika, maglilinis? Ngunit nang tumingin ako sa paligid, ganoon ang ginagawa ng lahat ng estudyante. Mga estudyanteng naka-uniform, naka-jogging pants, maging ang mga guro. Dahan-dahan kong kinuha ang aking tray at naglakad patungo sa washing area. Binuksan ko ang tubig at hinugasan ang tray. Ang mga butil ng kanin ay naanod sa tubig at ang bakas ng sarsa ay nawala. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa ko ito. Inilagay ko ang tray sa segregation bin. Sa sandaling iyon, isang kakaibang damdamin ang dumating. Kalinisan? Hindi. Isang mas malalim na bagay. Responsibilidad ito. Ako mismo ang maglilinis ng ginamit ko. Ako mismo ang mag-aayos ng kinain ko. Ito pala ang responsibilidad, sabi ni Abdul habang hinuhugasan ang kanyang tray sa tabi ko. Kakaiba, Faisal. Hindi natin ito ginawa kailanman sa palasyo. Kinuha ko ang aking notebook at isinulat. Ang pagkamit ng pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng pagkain at ang edukasyon sa self-responsibility. Oras na ng paglilinis pagkatapos kumain. Sinabi ng advisor,
Maglilinis tayo ng 10 minuto bago ang klase sa hapon. Kunin ninyo ang basahan. Naglakad ang mga estudyante patungo sa cleaning locker sa likuran ng silid-aralan at kinuha ang basahan. Natulala ako. Paglilinis? Mga estudyante? Inabot sa akin ni Toby ang isang basahan at tumawa. Oo, ginagawa namin ito araw-araw. Kami mismo ang naglilinis ng sarili naming silid-aralan. Kinuha ko ang basahan. Ito ang kauna-unahang bagay na nahawakan ko. Hinila ng mga estudyante ang mga mesa sa likuran at lumuhod sa sahig. At nagsimula silang maglinis. Ginaya ko sila. Lumuhod ako at idiniin ang basahan sa sahig. Itinulak ko ito at hinila. Ang alikabok ay dumikit sa basahan at luminis ang sahig. 10 minuto ng paglilinis, 10 taon ng responsibilidad. Tumawid sa isip ko ang pangungusap na ito. 10 minuto lang ng paglilinis, ngunit ito ay edukasyon na nagtuturo ng 10 taon ng responsibilidad. Ako mismo ang naglilinis ng ginamit kong espasyo. Ako mismo ang nag-aayos ng tinirhan ko. Sa palasyo, ang mga janitor ang gumagawa. Kung magulo ako, may maglilinis. Ngunit iba rito, ako mismo ang gumawa. Nang tumayo ako pagkatapos maglinis, basa ang aking tuhod. May bakas ng basahan sa aking kamay, ngunit nakakagulat, maganda ang pakiramdam dahil ang sahig ng silid-aralan ay kumikinang at ito ay gawa ng sarili kong kamay. Sinabi ni Abdul habang hinuhugasan ang basahan, ang yate, ngunit hindi ako tumawa. Hindi pa ako umaabot sa kalahati. 2 item pa lang sa 10, ngunit sa loob-loob ko alam ko na, talo na ako. Tapos na ang klase sa hapon at nag-anunsyo ang advisor. Ngayon, espesyal na panonood tayo ng Student Council meeting. Ito ang pagtitipon ng 25 student representative ng ating paaralan. Naglakad kami patungo sa conference room sa ikalawang palapag. Pagbukas ng pinto, nakita ko ang isang round table at 25 estudyante ang nakaupo. May mga estudyanteng naka-uniform at may mga naka-civilian clothes. Kinatok ng estudyanteng nakaupo sa head seat ang gavel. Sisismulan na ang 32 Student Council meeting. Umupo ako sa likuran at nanood. Nag-anunsyo ang chairperson ng agenda. Unang agenda, bumoto tayo para sa canteen menu ngayong linggo. A ay pork sinigang, B ay chicken adobo. Bumoto na po. Nagtaas ng kamay ang mga estudyante. Ang ilan ay pumili ng sinigang, ang ilan ay adobo. Nagbilang ang chairperson ng boto. Sinigang 13, adobo 11. Sinigang ang napili. Hindi ako makapagsalita. Ang mga estudyante ang nagbobotohan para sa menu ng kantin. Sa Saudi Arabia, ang paaralan ang nagpapasya sa lahat. Ang mga estudyante ay sumusunod lang, ngunit iba rito. Ang mga estudyante ang may-ari. Inanunsyo ng chairperson ang pangalawang agenda. Pagtaas ng budget ng club activity ng 30%. Ang mga sumasang-ayon, pakitaas ang kamay. 18 ang sumang-ayon, dahil may higit sa 2/3 na sumang-ayon, ipinasa po ito. Pumalakpak ang mga estudyante. Lumingon ako kay Abdul. Nagulat din ang mukha niya. Ang mga estudyante ang nagpapasya sa budget? Nagpaliwanag si Toby sa tabi ko. Oo, ang student council ang nagpapasya sa menu, budget ng club, pagbabago ng rule at pagpaplano ng event. Siyempre, sinusuri ito ng mga guro. Ngunit ang opinyon ng estudyante ang laging inuuna. Kinuha ko ang aking notebook. Ang edukasyon sa democratic citizenship sa pamamagitan ng student self-governance. Ang mga estudyante ang nagpapasya. Ang mga guro ang tumutulong. Silid-aralan ng self-governance. Tamang-tama ang mga salitang ito. Nagpatuloy ang meeting. Ang pangatlong agenda ay ang pagbabago ng rule, pagpapaluwag ng hair length regulation. Sa kasalukuyan, hindi dapat lumampas sa tainga. Ang mungkahi ay payagan hanggang 2 sentimetro sa ibaba ng tainga. Nagdebate ang mga estudyante. Sumasang-ayon ako. Dapat igalang ang personal na kalayaan. Hindi ako sumasang-ayon. Kailangan ng disiplina sa paaralan. Pero, anong kinalaman ng haba ng buhok sa pag-aaral? Ang mahalaga ay ang pag-uugali, hindi ang panlabas na anyo. Uminit ang debate, ngunit walang nagalit. Iginagalang ang opinyon ng bawat isa at sinagot ito ng lohika.
Nagpatuloy ang debate sa loob ng 20 minuto. Sa wakas, nagkaroon ng voting. Sumang-ayon, 10, hindi sumang-ayon, 10, ipinasa. Pumalakpak muli ang mga estudyante. Uminit ang aking dibdib. Ito pala ang demokrasya. Nagpapahayag ng opinyon ng lahat, nagdedebate, at nagpapasya sa pamamagitan ng voting. Iginagalang ang opinyon ng minorya at sinusunod ang desisyon ng nakararami. Sa Saudi Arabia, ang hari ang nagpapasya. Ang mga mamamayan ay sumusunod lang. Ngunit dito, ang mga estudyante mismo ang nagpapasya. Pagkatapos ng meeting, nagtanong si Toby sa akin, "Ano? Nakakagulat?" Tumango ako. Hindi lang nakakagulat, nakakagimbal. Hindi ito maiisip sa Saudi Arabia. Tumawa si Toby. Hindi rin kami sanay noong una. Unti-unti kaming natututo simula elementarya. Nagsisimula sa class meeting, nagkakaroon ng student council sa high school, at dito sa high school, self-governance na. Ang demokrasya ay hindi bagay na nangyayari agad-agad, kundi bagay na sinasanay araw-araw. Napahinga ako ng malalim. Ang demokrasya ay practice. Natututong magpahayag ng opinyon, magdebate, at bumoto simula sa murang edad. Kung sasanayin ito sa loob ng 10 taon, magiging democratic citizen ka. Nagdagdag ako sa aking notebook. Progressive Democracy Education simula sa murang edad. Gumabi na. Inihatid kami ng guide sa istasyon ng LRT, MRT. Ngayon, sasakay tayo sa subway at pupunta sa sentro ng lungsod. Oras na para maranasan ang public transportation ng Pilipinas. Bumaba kami sa hagdan ng subway, dumaan kami sa turnstile at tumayo sa platform. Lumabas sa electronic billboard ang darating ang tren sa loob ng 2 minuto. Maraming tao. Mga office worker, estudyante, matatanda, magulang na may kasamang mga bata. Lahat ay nakapila at naghihintay ng tren. Dumating ang tren at bumukas ang pinto. Sumakay ang mga tao ng maayos. Sumakay din kami. Puno ang loob ng tren. Tumayo ako at humawak sa hand strap. Ako, isang maharlika, nakasakay sa public transportation, hindi ito maiisip sa Riyadh. Sa susunod na istasyon, sumakay ang isang matanda. May puting buhok siya at may tungkod. Sa sandaling iyon, mabilis na tumayo ang isang high school student. "Pakiupo po." Yumuko ang matanda at umupo. "Salamat." Ang estudyante ay humawak lang sa hand strap na parang walang nangyari. Pinanood ko ang eksenang iyon. Hindi ito required. Walang nag-utos. Basta tumayo lang siya at nagbigay ng upuan. Pagkatapos, sumakay ang isang buntis. Malaki na ang tiyan niya. Isa pang estudyante ang tumayo. "Pakiupo po." Ngumiti ang buntis at umupo. "Salamat." Uminit ang aking dibdib. Ang klase ng komunidad na ginawa ng pagbibigayan sa isang bagon ng subway. Ito ang edukasyon. Hindi itinuturo sa silid-aralan, kundi isinasagawa sa buhay. Mga tao na may pagpapahalaga sa kapwa. Bumulong si Abdul sa aking tainga. Hindi sila inutusan, Faisal. Basta tumayo lang sila. Tumango ako. Ito ang kultura. Natutunan nila simula bata. Nakikita nila ito araw-araw sa subway, sa bus, sa kalsada. Sa Saudi Arabia, may private vehicle ang mga maharlika. Binubuksan ng driver ang pinto at sumasakay lang kami. Hindi kami nakakabangga ng ibang tao. Ngunit sa ordinaryong subway na ito, nakita ko ang tunay na edukasyon, pagpapahalaga sa kapwa. Ang puso na inuuna ang mas mahina kaysa sa sarili. Kinuha ko ang aking notebook at isinulat ang edukasyon sa kultura ng pagpapahalaga sa kapwa sa araw-araw na buhay. Dumating kami sa istasyon sa sentro ng lungsod. Bumaba kami mula sa tren. Habang umaakyat kami sa hagdan, may isang lola sa harap namin na mabagal umakyat, may dalang malaking bagahe. Tumakbo si Toby at nagtanong, "Lola, tulungan ko po kayo sa bagahe?" Umiling ang lola. "Ay, wag na. Kaya ko to." Ngunit kinuha ni Toby ang bagahe at umakyat sa hagdan. Tumawa ang lola at sumunod. Pinanood ko ang eksenang iyon at naisip, hindi lang ang silid-aralan ang paaralan sa Pilipinas, kundi ang buong lungsod. Ang subway, ang hagdan, ang kalsada, lahat ay espasyo para matuto. Habang naglalakad kami sa lungsod, sinabi ko kay Abdul, "Abdul, talo na ako." "Anong ibig mong sabihin?" "Ang pagkatalo ko. Sa iyo na ang yate." Tumawa si Abdul.
Isang araw at kalahati pa lang ang nakalipas. Alam ko na, 4 na item na ang nakita ko. Pagkakapantay-pantay ng educational infrastructure, pagkakapantay-pantay sa pagkain, self-governance ng estudyante, at kultura ng pagpapahalaga sa kapwa. At marami pang lalabas. Tinapik ni Abdul ang aking balikat. Ang pag-amin ng pagkatalo ay katangian din ng isang maharlika. Yumuko ako. Naalala ko ang sarili ko na nang-iinsulto sa Pilipinas sa conference. Ikinahiya ko ang sarili ko na tinawag ko itong maliit na bansang arkipelago sa Asya. Ngunit kasabay nito, nagpapasalamat ako dahil tinuturuan ako ng bansang ito. Ano ang tunay na edukasyon? Ano ang tunay na pagkakapantay-pantay? Ano ang tunay na demokrasya? Ano kaya ang naghihintay sa akin bukas? Tumingin ako sa mga neon sign ng lungsod at nag-isip. 10 ng umaga, 3 araw, oras ng math. Umupo kami sa likuran ng silid-aralan at nanood ng klase. 30 estudyante ang nakaupo sa kanilang mga mesa at bukas ang kanilang mga tablet. Isinulat ng guro ang tema ng araw sa blackboard. Ngayon, pag-aaralan natin ang functions at graphs. Ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari. Iba-iba ang screen ng tablet ng bawat estudyante. Ang isang estudyante ay nagsosolve ng differential problem, ang isa ay nag-aaral ng basic function, at ang isa naman ay nagsasanay gumuhit ng graph. Lumingon ako kay Abdul. Ano yun? Iba-iba ang klase sa parehong oras? Nagtataka rin si Abdul. Nagtaas ako ng kamay at nagtanong, Ma'am, bakit iba-iba ang screen na tinitingnan ng mga estudyante? Tumawa ang advisor at sumagot, AI tutor system po. Sinusuri nito ang level ng bawat estudyante at nagbibigay ng personalized assignment. Ang ilang estudyante ay mabilis umusad, ang ilan naman ay mabagal na nagre-review. Kahit magkakasama sa isang silid-aralan, lahat ay nag-aaral sa sarili nilang bilis. Hindi ako makapagsalita. AI ang sumusuri sa bawat estudyante? Kung ganoon, ano ang ginagawa ng guro? Tumutulong lang po ako kapag natigil ang mga estudyante. Ang bahaging hindi kayang gawin ng AI pagbibigay ng inspirasyon, motivation, at pagsagot sa malalalim na tanong. Sumilip ako sa screen ni Toby. Nakasulat doon, Toby, kasalukuyang understanding 85%. Ipatuloy sa susunod na level. Recommended problem, application. Iba ang screen ng estudyanteng nasa tabi niya. Suzanne, kasalukuyang understanding 60%. Kailangan ng basic review. Recommended problem, basic. Sinusukat ng AI ang understanding ng estudyante sa real-time at nagbibigay ng personalized assignment. Bumulong ako kay Abdul. Talagang nakakagulat ito. Para lang itong one-on-one tutorial. Tumango si Abdul, pero public school ito. Lahat ng estudyante ay nag-aaral ng ganito. Sa Saudi Arabia, ang mga maharlika ay may one-on-one private tutor sa palasyo. Ang pinakamahusay na guro ang nagtuturo ayon sa aking level. Ngunit ang mga karaniwang estudyante ay nag-aaral sa parehong pace sa isang silid-aralan na may 30 tao. Ang mga matatalino ay nababato at ang mga nahuhuli ay hindi makasabay. Ngunit iba ang Pilipinas. Nagbibigay ang AI ng personalized education sa lahat ng estudyante, AI tutor sa public school, magkakaibang bilis sa parehong klase. Tamang-tama ang mga salitang ito. Sa kalagitnaan ng klase, nagtaas ng kamay ang isang estudyante. Ma'am, hindi ko po maintindihan ang problemang ito. Naglakad ang guro patungo sa mesa ng estudyante at tiningnan ang tablet. Mahirap pala ang bahaging ito. Subukan mong isipin ito. Kapag gumagalaw ang X, paano nagbabago ang Y? Nagpaliwanag ang guro sa loob ng 7 minuto at tumango ang estudyante. Naiintindihan ko na po. Bumalik ang guro sa kanyang upuan. Ang iba pang estudyante ay nagpatuloy sa pagsosolve ng sarili nilang problema. Walang nakaramdam na naantala ang klase dahil lahat ay nag-aaral sa sarili nilang bilis. Kinuha ko ang aking notebook. Personalized learning system sa pamamagitan ng AI integration. Pagkatapos ng klase, nagtanong ako sa advisor. Ma'am, kung ang AI na ang nagtuturo ng lahat, hindi na ba kailangan ng guro? Tumawa ang guro. Magandang tanong po. Nagpapadala ang AI ng kaalaman, ngunit binabasa ng guro ang puso ng estudyante. Kailan kailangan ng inspirasyon, kailan dapat magpahinga, ano ang pangarap nila.
Sinusuri ng AI ang data, ngunit naiintindihan ng guro ang tao. Tumango ako, ang pagsasama ng teknolohiya at tao. Ang AI ang nagpapatakbo ng efficiency at ang guro ang nagpapatakbo ng emosyon. Magkasama silang lumilikha ng pinakamahusay na edukasyon. Sa recess, lumapit sa akin si Toby. Faisal, ang AI tutor namin ay hindi kasing ganda ng private tutor sa palasyo ninyo, hindi ba? Ngumiti si Toby. Pero ipinakilala ito ilang taon na ang nakalipas. Medyo nakakagulat noong una, pero ngayon, parang normal na lang. Maliit lang ang stress dahil nag-aaral kami sa sarili naming bilis. Ganyan ang lahat ng paaralan, lahat ng public school, halos lahat. Sinuportahan ng gobyerno ang mga tablet at AI system. Napahinga ako ng malalim. Sa Saudi Arabia, ang paaralan lang ng mga maharlika ang may latest technology. Ang mga karaniwang paaralan ay nagtuturo gamit ang blackboard at chalk, ngunit nagbigay ang Pilipinas ng parehong teknolohiya sa lahat ng public school, pagkakapantay-pantay ulit. Lumipas ang lunch break at 2 ng hapon. Sinabi ng advisor, ngayon, bibisitahin natin ang clinic at ang school counselor's office. Bumaba kami sa unang palapag at pumasok sa silid sa dulo ng hallway. Sa sandaling binuksan ko ang pinto, nagulat ako. Hindi ito silid-aralan. May mga komportableng sofa at may mga painting na nakasabit sa dingding. Sa isang tabi ay may mga art material at sa kabilang tabi ay may maliit na rest area. Ang mainit na ilaw ay nagpapaliwanag sa silid ng malambot. Sinalubong kami ng counselor. Isang babaeng guro na 30 anyos at may malambot na boses. Ito po ang counseling room. Dito po pumupunta ang mga estudyante kapag nahihirapan sila. Tumingin ako sa paligid. Maraming unan sa sofa at may mainit na tsaa sa maliit na mesa. Sa bookshelf, may mga comic book at novel sa tabi ng mga libro ng psychology. Nagtanong si Abdul, anong uri ng counseling ang ginagawa ninyo rito? Sumagot ang counselor, academic stress, peer relationship, problema sa pamilya, career worry, lahat ng hirap na nararanasan ng mga estudyante. Minsan, umupo lang at magpahinga. Kung ayaw nilang magsalita, hindi nila kailangang magsalita. Minsan, kailangan lang nila ng safe space. Itinuro ng counselor ang mga art material. Minsan, nagpipinta rin sila para ipahayag ang kanilang damdamin. Itinuro niya ang rest area. Nagme-meditate din sila para kumalma. At tumingin siya sa amin at sinabing, ang mental health ng mga estudyante ay edukasyon din. Hindi lang grades ang mahalaga, kundi ang happiness din. Nagsikip ang aking dibdib. Sa Saudi Arabia, grades ang lahat. Numero 1, 2, 3. Ang emosyon ay senyales ng kahinaan at ang paghihirap ay kailangang tiisin. Kung sasabihin mong stressed ka, sasabihin nilang mahina ka. Kung sasabihin mong depressed ka, sasabihin nilang mahina ang spirit mo. Ngunit iba rito, mahalaga rin ang emosyon. Ang happiness ay bahagi ng edukasyon. Puso bago puntos, ang araw ng estudyante na sinusuportahan ng counseling room. Tumawid sa isip ko ang mga salitang ito. Sinabi ng counselor, noong isang taon, may isang estudyante na nahihirapan dahil bumaba ang kanyang grades. Umiiyak siya araw-araw. Expectation ng magulang, paghahambing sa mga kaibigan, pagkadismaya sa sarili, lahat ay bumigat sa kanya. Anong nangyari sa estudyanteng iyon? Nagpa-counseling siya sa loob ng kalahating taon. Nagpinta siya at nagkuwento ng marami. Unti-unti, natutunan niya kung paano tanggapin ang sarili. Ngayon, nag-aaral siya ng psychology sa kolehiyo. Gusto niya raw maging counselor tulad ko sa hinaharap. Uminit ang aking mga mata. Isang bansa na hindi sumusuko sa isang estudyante. Kahit mababa ang grades o nahihirapan, hinahawakan ng kamay hanggang sa huli. Nagtanong si Abdul, lahat ng paaralan po ba ay may counseling room? Opo. Nakalagay po sa lahat ng secondary school sa buong bansa. Kinuha ko ang aking notebook, emotional care at psychological support system para sa estudyante. Pagkalabas namin sa silid, naglalakad kami sa hallway. Sinabi ni Toby sa akin, pumunta rin ako sa counseling office noong isang taon. Nagulat ako at tiningnan si Toby. Bakit ka nag-away sa kaibigan mo? Galit na galit ako at malungkot at hindi ako makapag-concentrate sa klase. Kaya sinabi ko,
Gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos makipag-usap sa counselor. Nagpinta rin ako at nagkape. Masarap sa pakiramdam na may nakikinig sa akin. Hindi ka ba nahiya? Umiling si Toby. Hindi. Halos lahat ng kaklase ko pumunta na roon. Pumupunta roon kapag nahihirapan. Hindi ito kakatuwang bagay. Mas kakatuwang magtiis ng mag-isa. Nagimbal ako. Sa Saudi Arabia, ang paghingi ng mental help ay isang tabu. Ngunit sa Pilipinas, ito ay normal. Kung nahihirapan, humingi ng tulong. Hindi ito kahinaan, kundi katapangan. Naisip ko, talagang itinuturing ng bansang ito ang mga estudyante bilang tao. Hindi makina na binibigyan ng score, kundi tao na may damdamin. Alas, 10 ng umaga, ika-4 na araw, huminto ang bus sa harap ng museum. Ngayon, oras na para makita at madama mismo ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas, sabi ng guide. Ang 40 estudyante ay sabay-sabay na pumasok sa museum entrance. Sa malawak na hall, nakalatag ang history exhibition. Tumayo ang guide sa harap namin at nagpaliwanag. Noong unang panahon, ang pagsusulat at pag-aaral ay para lang sa iilang may pribilehiyo. Ngunit sa Pilipinas, isinilang ang baybayin, isang madaling basahin na sistema ng pagsulat at maraming tao ang natutong magbasa at magsulat. At noong panahon ng Espanyol, lumaganap ang eskwela parokyal sa buong bansa. Tiningnan ko ang exhibit. Kasaysayan ng pagpapalaganap ng kaalaman, hindi pag-iisa. Ang mga hari ng gitnang silangan ay nagpapanatili ng kapangyarihan sa pamamagitan ng paggawa sa mga mamamayan na maging mangmang. Inangkin nila ang kaalaman. Ang edukasyon ay pribilehiyo ng mga maharlika at aristokrata. Ngunit iba ang Pilipinas. Ibinahagi nila ang kaalaman. Kahit na maaaring hamunin ng mga mamamayan ang kapangyarihan kapag alam nila ang pagsulat, hinikayat nila ang pag-aaral. Pumasok kami sa exhibition hall. Sa dingding, ipinapaliwanag ang baybayin chart. Isang sistema ng pagsulat na madaling matutunan ng sinuman, sabi ng guide. Dahil sa baybayin, malayang nakakapagpahayag ng sarili ang mga babae at mga bata. Ang mga literary works mula sa 1,000 taon na ang nakalipas ay nananatili pa rin dahil dito. 5,000 taon na ang nakalipas, umuunlad na ang literature? Tiningnan ko si Abdul at nagulat din ang mukha niya. Naglakad kami patungo sa activity area. Lahat ng 40 estudyante ay tumanggap ng writing pen at sumulat ng sarili nilang pangalan sa baybayin sa isang papel. Isinulat ng guide ang pangalan ko sa Arabe, sa blackboard, gamit ang baybayin. Tiningnan ko ang pangalan ko. Faisal. Kakaiba. Ang pangalan ko sa Arabe ay ipinahayag sa Filipino script. Kinuha ko ang pen at dahan-dahang ginaya ang pagsulat. Tumawa si Abdul sa tabi ko at sinabing, "Nakakatuwa ito, madaling matutunan." Sabi ng guide, ang baybayin ay sadyang ginawang simple upang madaling matutunan ng sinuman. Iyon ang nagdulot ng paglaganap ng kaalaman. Kinuha ko ang aking notebook, unique writing system, at ang edukasyon sa democratization of knowledge. Pagkatapos ng activity, nagpatuloy ang guide sa pagpapaliwanag. Ang pagiging literate ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng sariling pag-iisip. Iyon ang naging pundasyon ng pag-unlad ng Pilipinas. Napahinga ako ng malalim. Pagpapalaya ng kaalaman para sa mga mamamayan. Ano ang ginawa ng mga hari ng Saudi Arabia? Nagpayaman sila sa pagbebenta ng langis. Ngunit ano ang ginawa nila para sa mga mamamayan? Pinalaya ba nila ang edukasyon? Ibinahagi ba nila ang kaalaman? Hindi. Ang mga maharlika lang ang nakakuha ng pinakamahusay na edukasyon at ang mga mamamayan ay naiwan. Hapon, pagbisita sa Intramuros. Pagbaba namin mula sa bus, nakita namin ang malalaking stone wall at moat. Pumasok kami sa Barong Tagalog Rental Store at pumili ng sarili naming barong. Nagsuot ako ng asul na barong at si Abdul ay nagsuot ng gray barong. Tumawa si Abdul sa salamin. Para tayong mga tunay na ilustrado. Ang 40 estudyante ay naglakad sa paligid ng Intramuros na nakasuot ng barong. Lumabas ang mga lumang gusali sa harap namin. Ang mga bubong na adobe ay kumikinang sa sikat ng araw at ang mga stone steps ay matataas. Pumasok kami sa exhibition hall. May isang nakakagulat na bagay doon. May digital screen na may historical experience. Mayroon ding VR devices. Nang isuot ko,
Nag-tour ako sa lumang walled city. Ang pagsasanib ng tradisyon at advanced technology, nagpaliwanag ang guide. Hindi namin ikinukulong ang tradisyon sa museum. Ginagawa namin itong relive sa pamamagitan ng modernong teknolohiya upang maranasan ng lahat. Humanga ako. Sa Saudi Arabia, ang tradisyon at modernidad ay magkahiwalay. Ang tradisyon ay nakaraan, ang modernidad ay western. Ngunit pinagsama ito ng Pilipinas. Lumabas kami at pumunta sa Calligraphy Experience Corner. May tradisyonal na paraan ng pagsulat gamit ang pen at ink, at may modernong paraan ng digital calligraphy gamit ang tablet. Sinubukan ko pareho. Ang sulat kamay gamit ang pen ay simple ngunit mainit. Ang sulat kamay gamit ang tablet ay makinis. Edukasyon na nagtuturo ng tradisyonal at modernong paraan. Kinuha ko ang aking notebook, ang edukasyon sa pagsasanib ng tradisyon at advanced technology. Lumabas ako sa museum at umupo sa isang bench. Umupo si Abdul sa tabi ko at sinabing, "Ano ang ginawa ng mga hari natin?" Yumuko ako. Ipinakalat ng Pilipinas ang kaalaman para sa mga mamamayan. Kami, pinangalagaan lang namin ang kapangyarihan. Inangkin namin ang kaalaman. Nagsimulang umagos ang luha. Hinawakan ni Abdul ang aking balikat. Ngunit nagpatuloy ako sa pagsasalita. Ako rin. Mayroon ako ng lahat simula nang ipanganak ako. Ngunit wala akong ibinahagi. Wala rin akong responsibilidad. Sabi ni Abdul, "Ngayon mo lang nalaman." Hinawakan ko ang kwelyo ng aking barong at bumulong. Isang kasaysayan na kasing eleganteng ng damit na ito at nagmamahal sa mga mamamayan. Maaari ba akong maging ganoong uri ng maharlika? Lumubog ang araw. Ang mga bubong na adobe na tinamaan ng sunset ay kumikinang sa gintong kulay. Tinitigan ko ito at nagpasya. Kailangan kong magbago. Kailangan kong maging tunay na maharlika. Tumango si Abdul. Umupo kami sa bench sa loob ng ilang sandali. Ang mga turista ay kumukuha ng larawan, ang mga bata ay tumatakbo at ang mga magkasintahan ay magkahawak kamay. Isang mapayapang sunset. Bukas, matatapos na ang exposure ko sa Pilipinas, ngunit kakaiba. Sayang na matatapos na. Huling araw na bukas, sabi ni Abdul. Tumango ako. Oo, pero nakakita na ako ng 8 item. Kung makakita pa ako ng 2, kumpleto na ang ulat. Ano ang iuulat mo sa tiyuhin mo? Tiningnan ko ang sunset at sinabing, ang katotohanan na nagkamali ako ng lubos, na ang Pilipinas ang pinakamahusay sa mundo. At gusto kong ilapat sa Saudi Arabia ang natutunan ko. Tumawa si Abdul. Nagbago ka, Faisal. Hindi ako tumawa. Siguradong nagbago ako. Hindi na ako ang taong umalis sa Riyadh Airport 3 araw na ang nakalipas. Ang mayabang na prinsipe ay nawala at naging isang estudyante na gustong matuto. Bumalik kami sa hotel at humiga sa kama. Tinitigan ko ang kisame at inalala ang araw na ito. Baybayin, kasaysayan, intramuros, barong, at ang desisyon, maging tunay na maharlika, maging maharlika na nagmamahal sa mga mamamayan. Bukas na ang huling araw. Anong ending kaya ang naghihintay sa akin? 10:00 ng umaga, huling araw, gymnasium ng paaralan. Nanonood kami ng klase ng Arnis. Ang mga estudyante na nakasuot ng puting uniform ay nakapila at nagsasanay ng basic self-defense. 1, 2, 3. Sabay-sabay silang gumalaw kasabay ng hiyaw. Kinawayan kami ng Arnis instructor. Gusto niyo bang subukan? Tumayo ako sa tabi ni Toby at sa unang pagkakataon, natutunan ko ang basic stance ng Arnis. Ang stance na humahawak sa stick at nagpapatuwid ng likod. Inayos ni Toby ang anggulo ng aking braso sa tabi ko at sinabing, kapag ganyan, mas magiging malakas ka. Nagpaliwanag ang instructor. Ang Arnis ay Filipino martial art. Pinapalakas nito ang katawan, ngunit ang pinakamahalaga ay ang respeto at disiplina. Nagsisimula sa respeto at nagtatapos sa respeto. Naglakad kami patungo sa music room sa 2nd palapag. Umupo si Abdul sa harap ng banduriya. Tinuruan siya ng guro kung paano pitikin ang string gamit ang daliri. Nang pitikin ni Abdul ng may pag-aalinlangan, umalingaw-ngaw ang isang tahimik na tunog. Wow, ang galing. Sa tabi namin, may estudyanteng tumutugtog ng bandurya at may isa pang tumutugtog ng piano. Ang tradisyonal at western instrument ay tinutugtog ng magkasama. Sabi ng guro sa musika,
Ang sining ay pagpapahayag. Walang tamang sagot. Naglakad kami patungo sa art room. Sa dingding, ang lahat ng artwork ng estudyante ay nakasabit sa parehong frame. Ang maganda at ang hindi masyadong maganda ay pantay na ipinakita. Naintindihan ko, hindi lang grades ang inaalagaan ng Pilipinas, kundi ang katawan at puso, tradisyon at sining. Holistic growth. Pinapalakas ang katawan sa PE, inaalagaan ang emosyon sa musika, at pinapalago ang imagination sa sining. Kinuha ko ang aking notebook, Holistic Growth, sa pamamagitan ng PE at Art Education. Alas, 3 ng hapon, Grand Ballroom ng hotel. Tinipon ko ang 200 estudyante. Ang mga estudyanteng nakakalat sa 5 paaralan sa loob ng 5 araw ay nagtipon lahat. Tumayo ako sa podium at binuksan ang projector. Lumabas sa screen ang mga larawan na kinunan ko sa loob ng 5 araw. NAIA, Public High School, Canteen, mga estudyanteng naglilinis, Student Council, Subway, Museum, Intramuros. Kinuha ko ang microphone. Nanginginig ang kamay ko, ngunit nagsimula akong magsalita. Ininsulto ko ang Pilipinas, tumahimik ang bulwagan. Ang dalaang-daang pares ng mata ay nakatingin sa akin. Gumawa ako ng mapanlait na pahayag sa GCC conference. Sabi ko, ang Pilipinas ay isang bansang arkipelago sa Asya at wala tayong matututunan bilang maharlika. Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante. Pinarusahan ako kaya ako napunta rito, ngunit nagkamali ako ng lubos. Napahinga ako ng malalim. Ang Pilipinas ay ang pinaka-advanced, pinakapantay, at pinakamapayapang bansa na may edukasyon sa mundo. Ang lahat ng paaralan ay pantay, ang lahat ng estudyante ay kumakain ng parehong pagkain, at kami mismo ang naglilinis at natututo ng responsibilidad. Tumango ang mga estudyante. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Mayroon tayo ng lahat, pera, kapangyarihan, karangalan, ngunit wala tayong responsibilidad. Dahil binigay na ang lahat sa atin simula nang ipanganak tayo, wala tayong ginawa para sa iba. Ngunit natutunan ko rito. Ang tunay na edukasyon ay hindi gusali, kundi tao. Pagkakapantay-pantay, responsibilidad, pagpapahalaga sa kapwa, kapayapaan. Ito ang esensya ng edukasyon. Nagsimulang pumalakpak ang mga estudyante. Sinabi ko ang huling salita. Umuwi tayo at baguhin natin ang ating bansa. Isagawa natin ang natutunan natin. Maging responsable tayong maharlika. Tumayo ang 200 estudyante at nag-standing ovation. Napuno ang ballroom ng tunog ng palakpak at lumuha ako. Kinuha ko ang aking notebook at isinulat ang huling item. Ang pilosopiya ng edukasyon na bumuo ng bansa sa pamamagitan ng pagpapalaki ng tao. Kumpleto na ang 10 item na ulat. Alas, 11 ng gabi, lumabas ako sa parke ng mag-isa. Isang bagay na imposible 5 araw na ang nakalipas. Kinuha ko ang aking cellphone at nagpadala ng message sa aking tiyuhin. Tiyuhin, tapos na po ang ulat. Nakumpleto ko po ang 10 item at nagawa ko na po ang pinagsama-samang ulat ng 200 estudyante. Ngunit mas mahalaga, natuto po ako ng pagpapakumbaba, responsibilidad at pagpapahalaga sa kapwa. Gusto ko na po maging tunay na maharlika. Nagpadala ako ng message at tiningnan ang night view. Ang mga ilaw ay kumikinang at ang mga tulay ay may ilaw. Bukas ng umaga, babalik na ako sa Riyadh. Ngunit isa na akong ibang tao. Hindi na ako ang mayabang na prinsipe. Kinabukasan ng umaga, sa lobby ng hotel, namumula ang mga mata ng daang-daang estudyante. Ang ilan ay tinitingnan ang photo folder sa kanilang cellphone at ang ilan ay tinitingnan ang contact number ng kanilang mga kaibigan na Filipino. Tiningnan ni Abdul ang labas ng bintana at kinagat ang kanyang labi. 5 araw lang, ngunit ito ang unang pagkakataon na naranasan nila ang pagkakapantay-pantay, ang unang pagkakataon na natuto sila ng responsibilidad at ang unang pagkakataon na nahiya sila sa sarili nila. Ayaw umalis ng lahat ng 200 estudyante. Nang bumaba kami sa lobby, sinalubong kami ng mga Filipino guide. Umalis ang bus patungong NAIA. Habang dumadaloy ang mga gusali sa labas ng bintana, bawat gusali ay may alaala na nagpabago sa amin. Sa departure area ng airport, tumapak kami sa huling lupain ng Pilipinas. Isang senior staff ang bumati sa Arabe. Paalam. Yumuko ako ng 90 degrees. Nang umupo ako sa upuan ng eroplano,
may mabigat na katahimikan. Sa mahabang paglipad, walang nag-ingay. Lahat ay nakatingin lang sa labas ng bintana at nag-iisip. Tinapik ni Abdul ang aking balikat. Faisal, nagbago na tayo ng lubos. Oo, simula pa lang ito. Nakita ko ang sky ng Riyadh, ang pamilyar na desert at mga skyscraper. Ngunit hindi na ako ang dating ako. Pagkalipas ng 3 araw ng pagbalik sa Saudi Arabia, nagsimulang umalis ang iba pang bansa. 500 mula sa UAE ang umalis. Pagkalipas ng 1 linggo, 500 mula sa Qatar, 500 mula sa Kuwait, 500 mula sa Bahrain, 500 mula sa Oman. Ang 2,500 estudyante ay sumakay sa eroplano patungong Pilipinas. Sa loob ng 2 buwan, ang kabuuang 3,000 Royal Student ng Gitnang Silangan ay tumapak sa lupain ng Pilipinas. Pareho ang reaksyon sa lahat ng bansa, paghanga, pagbabago, luha. Tinanggap ko ang mga ulat mula sa mga delegation head ng bawat bansa at pinagsama-sama ang boses ng 3,000 tao. Noong panahong iyon, ang mga larawan at video na kinunan ng 3,000 estudyante sa Pilipinas ay napuno sa social media. Ang video ng mga maharlika na nakapila sa kantin na may dalang tray, ang mga prinsipe na naglilinis ng sahig ng silid-aralan gamit ang basahan, ang eksena ng pagbibigay ng upuan sa isang lola sa subway, ang mainit na debate sa student council, ang video ng pagsulat ng pangalan sa baybayin, ang mga larawan ng nakasuot ng barong na naglalakad sa intramuros, ang eksena ng pag-aaral gamit ang AI tablet. Ang hashtag ng Pilipinas ay naging world trend number 1. Lumampas sa 5 million ang mga comment at nag-upload ako ng 5 minutong video sa video sharing site. Sa harap ng kamera, sinabi ko ng buong puso, 2 buwan na ang nakalipas, ininsulto ko ang Pilipinas. Nagkamali ako ng lubos. Ang edukasyon ng Pilipinas ang pinakamahusay sa mundo. Pagkakapantay-pantay, responsibilidad, kapayapaan, ang Pilipinas ang tunay na advanced country. Sa loob ng ilang oras, umabot ito sa 10 milyong views at sa loob ng 1 linggo, lumampas sa 50 milyon. Nagkaroon ng Pilipinas craze sa buong Gitnang Silangan. Sa Grand Conference Room ng Palasyo sa Riyadh, nagtipon muli ang mga ministro ng edukasyon ng 6 na bansa ng GCC. Sa pagkakataong ito, ako ang tumayo sa podium. Ipinakita ko ang combined report ng 3,000 estudyante sa projector. Ihahayag ko ang 10 bentahe ng edukasyon ng Pilipinas. Unang slide, larawan ng public high school building. Ganap na pagkakapantay-pantay ng educational infrastructure. Lahat ng public high school sa buong bansa ay may parehong antas. Pangalawang slide, larawan ng kantin. Ang pagkamit ng pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng pagkain. Pareho ang pagkain ng maharlika at ng karaniwang tao. Nagpaliwanag ako isa-isa mula sa pangatlo hanggang sa pang-10. Ang pilosopiya ng edukasyon na bumuo ng bansa sa pamamagitan ng pagpapalaki ng tao. Ang Pilipinas ay wasak pagkatapos ng digmaan. Ngayon, ito ay isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ito ay dahil sa edukasyon. Nakikinig ang mga ministro ng tahimik, pumalakpak ang aking tiyuhin, at tumayo ang mga ministro. Pagkalipas ng 1 linggo, nagkaroon ng GCC Summit ng 6 na bansa. Ang ganap na pagpapakilala ng sistema ng edukasyon ng Pilipinas ay ipinasa ng unanimous. Ang kalihim ng edukasyon ng Pilipinas ay opisyal na bumisita sa Gitnang Silangan at nilagdaan ang isang Memorandum of Educational Cooperation. Isang Filipino Educational Consulting Team ang ipinadala sa Gitnang Silangan. 300 Filipino teacher ang unang batch na nagtungo sa Pilipinas para sa training. Nagsimula ang project ng pagtatatag ng mga Filipino-style school. Nakipagkita sa akin ang aking tiyuhin. Faisal, lumaki ka. Mananatili ang iyong right of succession sa trono. Ikaw ang kinabukasan namin. Lumuhod ako. Tiyuhin, gusto ko pa pong mag-aral sa Pilipinas. Ipadala niyo po ako bilang high school student. Pumayag ang aking tiyuhin. Sasama rin si Abdul. Alas, 11 ng gabi, sa aking mesa, may keychain na Philippine flag na bigay ni Toby. Sa sandaling iyon, may message na dumating kay Toby. Faisal, kailan ka babalik? Malapit na. Sa pagkakataong ito, mas matagal akong mananatili.
Sa labas ng bintana, ang sunset ng Riyadh ay nagliliyab sa pula. Nagbago ang buhay ng isang maharlika. Isa itong himala na ginawa ng Pilipinas. Ilang araw na ang nakalipas, dumating akong muli sa NAIA. Sa pagkakataong ito, bilang isang high school student, kasama si Abdul, naglakad ako palabas ng arrival area. Muli akong sinalubong ng 60-meter electronic billboard. Prinsipe Faisal bin Ali, maligayang pagbabalik. Ang mga salitang nakasulat sa Arabe, kasama ang tradisyonal na pattern, ay umaagos sa gintong kulay. Ngumiti ako. Iba ang pakiramdam ngayon. Nagulat ako noong una, ngunit ngayon, naantig ako. Talagang pinapahalagahan ng bansang ito ang tao. Sinalubong kami ni Toby sa airport. Faisal, Abdul, dumating kayo. Niyakap namin ang isa't isa. 1 taon, tol, sabi ni Toby nang nakangiti. Sumakay kami sa kotse at naglakad patungo sa paaralan. Ang lungsod ng Maynila ay dumadaloy sa labas ng bintana. Ang tanawing ito, na una kong nakita 5 linggo, na ang nakalipas ay pamilyar na ngayon. Ngunit kasabay nito, sariwa ito, dahil hindi na ako isang turista, kundi isang estudyante na mag-aaral at mamumuhay rito. Dumating kami sa paaralan, sinalubong kami ng prinsipal, maligayang pagdating, mamumuhay kayo kasama ang aming mga estudyante sa loob ng 1 taon. Mag-aral ng marami, maranasan ng marami. Yumuko ako. Salamat po. Mag-aaral po ako ng mabuti. Pumasok ako sa silid-aralan. Sinalubong kami ng mga estudyante ng may palakpak. Umupo ako sa aking mesa, may tablet sa mesa, at ang mga textbook ay maayos na inilagay sa drawer at isang basahan. Hinawakan ko ang basahan at tumawa. Araw-araw ko na itong gagamitin para maglinis. 10 minuto ng paglilinis, 10 taon ng responsibilidad. Ang mga salitang ito ay naging buhay ko na ngayon. Oras na ng tanghalian, kinuha ko ang aking tray at pumila. Hindi na ito nakakagulat. Sa halip, natural na. Sa serving area, kinuha ko ang menu ng araw, sinigang na baboy, pork adobo, atsara. Umupo ako at nagsimulang kumain. Ang araw na nagdala ng tray ang isang maharlika, ang pagmamataas ay naging pagpapakumbaba. Ang mga salitang ito ay buhay ko na ngayon. Pagkatapos ng klase, nagkaroon ng student council. Umupo ako sa observer's seat. Pinanood ko ang mga estudyante na nagdedebate at nagbobotohan. At naisip ko, gusto kong ipakilala ito sa Saudi Arabia. Ang mga estudyante ang nagpapasya, ang mga guro ang tumutulong, silid-aralan ng self-governance. Pagsapit ng gabi, sumakay ako sa subway patungo sa dormitory. Sumakay ang isang matanda at natural akong tumayo. Pakiupo po, yumuko ang matanda at umupo. Salamat. Ang klase ng komunidad na ginawa ng pagbibigayan sa isang bago ng subway. Bahagi na rin ako ng komunidad na iyon. Dumating ako sa aking silid sa dormitory. Nahiga si Abdul sa kabilang kama at sinabing, Faisal, talagang mamumuhay tayo rito ng 1 taon. Oo, at isa sa katuparan natin sa Saudi Arabia ang natutunan natin. Binuksan ko ang aking notebook sa mesa. Nakasulat doon ang 10 item, ganap na pagkakapantay-pantay ng educational infrastructure. Ang pagkamit ng pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng pagkain at ang edukasyon sa self-responsibility, ang edukasyon sa democratic citizenship sa pamamagitan ng student self-governance, ang edukasyon sa kultura ng pagpapahalaga sa kapwa sa araw-araw na buhay, personalized learning system sa pamamagitan ng AI integration, emotional care at psychological support system para sa estudyante, unique writing system at ang edukasyon sa democratization of knowledge, ang edukasyon sa pagsasanib ng tradisyon at advanced technology, holistic growth sa pamamagitan ng PE at art education, ang pilosopiya ng edukasyon na bumuo ng bansa sa pamamagitan ng pagpapalaki ng tao. Binalik ko ang pahina at nagsimulang magsulat. Mga bagay na isa sa katuparan sa Saudi Arabia pagkalipas ng 1 taon, pagbuo ng pantay na infrastructure sa lahat ng paaralan, pagsasama ng pagkain ng maharlika at karaniwang paaralan, pagpapakilala ng student council, paglalagay ng counseling office sa lahat ng paaralan sa buong bansa, pagpapakilala ng AI educational system, pagbabago ng edukasyon sa Arabe,
pagbuo ng madaling gamitin na materyal, pagpapakilala ng oras ng paglilinis ng estudyante, edukasyon sa paggamit ng public transportation, edukasyon sa pagsasanib ng tradisyon at modernidad, pagbuo ng human-centered educational philosophy, ibinaba ko ang pen. Pagkalipas ng 1 taon, babalik ako sa Saudi Arabia. Ngunit sa panahong iyon, mas lalago ako. At isa sa katuparan ko ang lahat ng natutunan ko sa Saudi Arabia. Ang tunay na maharlika ay nagtatayo ng komunidad. Tulad ng pagpapalaganap ng Pilipinas ng kaalaman para sa mga mamamayan, may gagawin din ako para sa mga mamamayan ng Saudi Arabia. Ang regalo na ibinigay ng Pilipinas sa amin, ibibigay din namin sa aming mga mamamayan. Pagkakapantay-pantay, responsibilidad, pagpapahalaga sa kapwa, demokrasya, at pagmamahal. Ito ang tunay na edukasyon. Ito ang himala na ipinakita sa amin ng Pilipinas. Hanggang dito ang kuwento ni Prinsipe Faisal bin Ali. Ang prinsipe na ipinanganak sa palasyo at nagkaroon ng lahat ay natuto sa Pilipinas sa unang pagkakataon. Pagkakapantay-pantay, responsibilidad, pagpapahalaga sa kapwa, at pagpapakumbaba. Ito ba ay oras para isipin natin muli kung gaano kahalaga ang mga bagay na inaakala nating normal? Ang edukasyon ng Pilipinas ay isang himala na pinapansin ng mundo. Isang bansa na bumangon mula sa pagiging wasak at naging isang malaking kapangyarihan sa pamamagitan ng lakas ng tao. Ang edukasyon ang nasa sentro nito. Salamat.